Maraming salamat mga ka-CF Defense sa 3 taong samahan sa katotohanan ng Inang Simbahan. This is Apollo Session Live. Hello, good evening po. Good evening, Brother Denmar. Hello? Narinig mo ako, Brother Denmar? Yes, dinig kita, Brother Jess. Yan, hello. Good evening. Good evening. Tawag dito. Ang ganda na ang ganda ng pasok ng ngayon ng tag dito, ng bagong taon. Yung Apollo session natin is malakasan kaagad yung topic. So this is very timely. Ang topic natin ngayon would be about heresies, heretics, and converts. So, speaking of convert, Brother Denmar, we will be interviewing someone from another sect. Tama ba ako? Is this from the 1914? Tama ba? Galing sa 1914. Galing sa 1914 na grupo. So, that's why our topic for today would be heresies. So, by the way, ang heresy or heretics, heresy means mga statement or theories that go against the official teachings of the church. And heretics naman, yun yung mga tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon na kumukontra sa aral ng simbahan. While converts, ito yung mga kapatid natin, just like Brother Denmar, who was lost, but finally now found. So mamaya ikakantahin na ipi-play natin yung kanta na yon for the brother na may nakakausap natin maya-maya lang. But before we start, open muna tayo ng prayer, bro. Would you like to start yung prayer? Yeah, okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin, sa aming gagawing pagtalakay, sa inyong dakilang kalooban na siya namin ipahahayag, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Kayo po ang hayaan po namin magsalita sa pamamagitan po namin. Kaya po, Panginoon, ngayon ay ikaw ay aming iniimbitahan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dahil sa iyong pangako na 2 o 3 ang magkatipon sa iyong pangalan, ay nariyan ako, Panginoon. Inaasahan po namin ang inyong presensya, Panginoon, sa pagkakataong ito. Panginoon, sinasamba at pinupuri, nararangalan namin ng iyong dakilang pangalan. At aming pinasasalamatan ang kagandahang loob mo sa amin, Panginoon, lalo na sa araw na ito na napakabiyaya, Panginoon, na araw ng linggo na siyang, Panginoon, ay araw ng pagsamba din sa iyo. Kaya naman, Panginoon, kami nagpapasalamat na muli dumating sa amin ng panibagong taon, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang bagong taon na ito ay muling maging pagpapala para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil naniniwala po kami sa iyong kapangyarihan at pag-ibig, Panginoon, hindi po sa kung anumang swerte o dahil lang sa kung ano-anong mga agimat o ano pa mang spells, Panginoon. Sa iyo lamang po kami nagtitiwalang lubos, Panginoon. Sa iyong kapangyarihang walang hanggan, Panginoon. Sa iyong pag-ibig na hindi matatalos ni naman, Panginoon. Doon lamang po kami kumakapit. Kaya kung wala kayo, Panginoon, na hindi namin kakayanin. Kaya, Panginoon, halika po sa pagtitipong ito, Panginoon. Inaanyayahan ka po namin sa aming kalagitnaan. Gamitin kami, Panginoon, na mabisang kasangkapan upang ipahayag ang iyong buong katotohanan sa lahat ng makikinig sa amin. Ang dalangin namin ito, Panginoon, ay inihihiling namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon, kasama po ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayun. So, nandito na ba si brother? Ayan. So, i-add na natin siya sa stream.
Yon. Hello, brother. Slim. Hello po. Clive ba or Clive tuloy ako? Masyado akong slang. Clive. Opo. Tama po ba, bro? Clive or Clive? Opo. Clive po. Clive. Tama? Opo. Opo, Clive. Ayun. So, welcome to our Okay ka naman program. bro. Pakita mo yung wapuhan mo. Oo, pakita mo yung kagupuan mo. Mali mo, maging admin ka ng... Yun, no? How old are you, brother, by the way? 15 po. Ayun. So, Brother Clive, by the way, is from the church called Iglesia ni Cristo 1914. So, as we all know, brothers and sisters, or mga ka-CF Defense, Iglesia ni Cristo 1914 is one of the groups na talagang umaatake sa simbahan katoliko. Siguro ito yung dito sa Pilipinas, INC is yung pinaka mortal na talagang katapat ng simbahang katolika, aside from MCGI, which is also the mortal enemy of INC 1914. Pero we are talking about this not to parang put down INC, pero we're only speaking about the truth. Kasi di ba nagdasal tayo kanina na nawa yung ating sabihin na ito totoo. So ito, Brother Clive, no, ang sasabihin po ninyo ay totoo naman na kumbaga, parang sa korte ito, katotohanan at pawang katotohanan lamang. So, by the way, brother, matagal na kayo magkakalala, bro? Hindi. Actually, kilala lang namin. Sumali siya sa CF Lam. Okay. Ito pag gumaling to sa apologetics, bro, pwede nating dagdag to sa mga kabataang admins ng CF Defense. Para magkaroon siya ng gantong t-shirt na isusuot niya na. Naalala ko sa kanya, bro, si Brother Ryan. Kasi edad niya si Ryan eh. Oo nga, si Brother Ryan. Sabi ni Brother Harold J. Canyarejo. Good evening, Kuya Jess and Kuya Denmark. Good evening, Brother Jacqueline. Praying. Hello. Thank you for watching. So yun, brother, let's start no. Brother Clive is 15 years old. Ever since po ba pagkapanganak ninyo, brother, ay nasa INC na po kayo? Actually hindi po. Siguro po ako po I think grade 2 po ako noon nung lumipat po yung family namin sa INC. Grade 3? Nag-convert po yung mami ko. And sumunod naman po yung daddy ko. Tapos, yun po, nasama-sama lang po ako sa kanya nung mga time na yun. And nung naging 12 years old na po ako, ay doon na po, nag-decide po ako na magpa-member ng official po. Talagang member, magpa-vote. Oo, kasi bawal mo mabinyag ang bata doon eh. Opo. So, na-baptize ka doon sa INC? Nung 12 years old. Tama po ba, brother? Ano po, hindi ko po kayo may... Sabi po kayo. Nabautismuhan kayo sa INC nung 12 years old ka? Opo. Okay. Opo. So, when you were a member of INC, ano yung mga... kumbaga, nung time na yun, when you became a member of the INC, kailan po kayo nagkaroon, brother, ng doubt doon sa mga turo ng Iglesia ni Cristo? Nagsimula po yun nung nagkaroon po ng pandemic. May kapitbahay po kami na nakakausap ko po palagi na maalam po siya pagdating sa, marami po siyang alam tungkol sa katulad sa simbahan at about sa mga religion. So, nag-uusap po kami. Yun po, kinakausap niya po ako. Nag-share po kami ng mga mga pangyayari po sa buhay namin, yun po. Tapos napag-uusapan din po namin ang tungkol nga po sa simbahan, tsaka po tungkol din po sa INC. Yun po. Okay. Doon po nag-start yung mga doubts ko. Okay. So, ilang taon kayo nito, brother? Ilang taon ka nito, brother? Siguro po, 14 po ako noon. Last year lang po kasi yun. Last year. Pandemic nga pala, sorry. So when Catholic po itong nakakausap ninyo, brother, no? Catholic siya or ano? Opo, Catholic po siya. Okay, hindi pwede po, Catholic niyo po Catholic po siya na nag-aaral lang po ng
Sige po. Go brother, tuloy nyo lang po. Catholic po siya na nag-aral lang? Opo, Catholic po siya. Nag-aral lang po siya ng apologetics, ng catechism, pinag-aralan lang niya po yun. Tapos, so, sino ito bro? You can like ko din? You can mention the name bro. Hi po kay Kuya Happy. Pangalan niya po ay si Masaya. Kuya Happy po ang tawag po sa kanya. So, hi po. Thank you po sa inyo. So, kung friend niyo siya sa Facebook, pwede natin siyang makausap din some other time. Kasi at some point, 'di ba, naging parte siya ng journey mo as a Catholic, 'di ba? So malaking parte siya. Kumbaga, we are not saying na siya yung nag-convert sa iyo, pero he was used by the Holy Spirit kasi yung conversion kasi it's the job of the Holy Spirit. And gumagamit lang yung Diyos ng mga tao na pwedeng maging instrument. So all glory to God now for that. So since 14, ano yung unang aral, brother, na pinagdudahan mo sa Iglesia ni Cristo? Pinagdudahan ko po talaga ay tungkol po sa total apostasy. Sa pagtalikod po ng unang iglesia na nahiwalay nga daw po ito. Yun po ang naging yung naging katanungan ko po ng mga panahon. Alam mo, Brother Jess, naalala ko yung hilig nilang gamitin dyan. Tayo daw ay may aral ng demonyo. Hindi daw pagpayag sa pag-aasawa at pagkain daw ng pagbabawal ng pagkain ng lamang kati. Ayun ang hilig nila, di ba? Opo, yung lagi din po nilang inaanin. Kaya po ng mga time na yun ay sabi ko po sa sarili ko, kahit mahiwali po ako sa iglesia ay hindi po ako babalik sa pagiging Katoliko kasi yun nga po, aral nga po ng demonyo, turo po nila sa akin. So, yun po. Okay. Talagang kinamumuhuyan ko po ng simbahan. Ayun. So, masasabi mo ba, brother, at your age ngayon, sa edad mong to, na the teachings of the Iglesia ni Cristo focuses on spreading hatred, spreading hate against the Catholic Church. Masasabi mo ba na sa mga aral or sa mga pagpupulong ng Iglesia ni Cristo ay talagang merong mga hate messages na binabato sa simbahang Katoliko? Opo, marami po na yung nga pong mga maling akusasyon na ibinabato nila sa simbahan. Marami po. Okay. No, isa na dyan, di ba bro, sinasabi nila, Antikristo daw ang Santo Papa, di ba, sabi nila. Tama yan bro, kasi hindi lang, kumbaga kino-confirm din lang natin, kino-confirm natin kay Brother Clive. Pero kasi we already have that information na talagang sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo, ay talagang sinasabi lang nila na kinokorek lang daw nila yung mali, pero hindi eh. Even doon sa libro nila, yung Fundamentals of the Teachings of Iglesia ni Cristo, yung sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo 1914, lahat po yung laman noon ay talagang Katoliko yung sinisira doon. Kung baga, it's like, parang sinisira nila na yung... Meron kang di ba? Meron akong copy nun. Kung baga, alam mo brother, nung binigay sa akin yun, ng isang convert din dati, I won't mention the name, pero isa to dating kasama ni Brother Alfie Angeles sa INC at kasama din siya sa program ng Net25 dati. So, kilala mo to Brother Denmark kasi nakasama mo to, back-to-back yung inyong conversion story noon kay Father Abe Arganyosa. Don't mention the name. So, ito yun. Binigyan niya sa akin yung mga librong to. And when I accepted those books, just to share with Brother Clive, akala ko hihina yung pananampalataya ko sa Catholic Church. When I tried to read, yung anong page ba yun na puro Katoliko yung paninira, alam mo, mas lalong lumakas yung pananampalataya ko sa simbahan. Kasi I felt blessed. I felt blessed na sa simbahang Katoliko, yung pari magpipreach siya nang walang kahit na anong simbahan ang sinisiraan. Ang mga pari ng simbahang Katoliko, never mo maririnig. Ano pa nga on the contrary, pinupuri pa ng mga pari yung minsan sasabihin nila na mabuti pa nga yung mga born again, nagbabasa ng Biblia, pero yung mga Katoliko, pinapaalikabukan ang Biblia sa mga altar. So, kapalitan ng ginagawa ng mga pari natin. They are spreading love, even if they know na may mali sa aral, pero they do not really speak about the errors of those church, di ba? So, makikita natin na sa banal na misa ay umiiral yung pag-ibig. Sa katunayan, yun nga, sinasabi ko sa inyo, inaano pa niya, pinupuri pa ng mga pare
yung mga protestante na nagbabasa ng Opo. Biblia kumpara sa mga Katoliko. So ayun, thank you for confirming, Brother Clive. Another question, hindi ba naging mahirap sa iyo yung pagde-decide bilang minor ka pa, and alam naman natin na pag minor ka pa, kumbaga yung mga magulang mo pwede pang mag-decide on your behalf. Hindi ka ba nahirapan na yung decision making mo, yung pag-decide mo to really leave Iglesia ni Cristo and to convert as a Catholic? So, actually, hindi naman po. Kasi po, sa mga time na yun po kasi, ang siguro po naging ano ko lang po ay kung totoo po ba yung mga sinasabi nila sa akin, o inuusig lang nila ako nung mga panahong yun. Pero, hindi naman po naging mahirap sa akin ang paglipat kasi po ay, hindi ko po alam, pero hindi po naging mahirap sa akin ang pagbabalik loob sa simbahan. Okay. So, kamusta yung parents mo, bro? Okay lang ba sa kanila to? Are they still members of INC? Actually po, hindi po sila nagpatuloy. Hindi naman po talaga sila na bautismuhan sa INC. Ako lang po talaga ang nagpatuloy. Okay. Okay. So, yun. Kaya din mas naging madali yung transition niya, Brother Denmark, kasi kung parents to tas minor, possible kasi na mag-intervene yung parents sa decision making nung kasi bata pa si Brother Clive. Oo. Pipilitin siyang sumama. Pipilitin siya. Halimbawa, yung isang kakilala ko, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Ang sabi, hindi ka na namin pag-aaralin pag hindi ka na sumimba sa Iglesia ni Cristo. Ganun ang gagawin sa kanya. Kung yung mga parents niya ay INC members. Kaso sa situation niya, hindi eh. Ganun din katulad din sa akin, yung parents ko, never sila naging INC, bro. No, never sila naging INC. Although sa mga conversion stories ko, mapapanood mo naman na they are religious, no, they are devoted, no? And ako lang talaga yung nag-INC, no, dahil sa teammate ko. Ngayon. So, alam nyo, bro, mayroon ako nakikitang something in common sa inyo ni Brother Clive. Yun yung openness ninyo to really listen to the side of the Catholic Church. Kasi some INC members, many of them are really closed-minded. When we say na this is our side, marami kasi ng INC yung ganito eh, yung parang, we are not attacking dito yung INC, pero ito yung fact lang yung sinasabi natin, katotohanan na when I encounter INC people, for example, bakit kayo naniniwalang Diyos si Cristo? And when you explain your side, hindi naman talaga sila maniniwala. And they will just keep on laughing at you. They will just keep on attacking the faith. Pero in your side kasi, sa inyong dalawa, you were open to hearing the side of the church. And siguro yun yung nag-open ng pintuan, yun yung nag-open ng opportunity for Brother Clive and Brother Denmark to be reunited para masabi natin na Rome sweet home, di ba? So, Brother Clive, gaano ka kasaya ngayon ni you are now someone who can say na at least nandito ako sa totoong simbahang tatag ni Cristo? Napakasaya ko po. Talagang hindi po mababantay ang saya ko dahil nandito na nga po ako sa simbahan at yun po. Wala po ako masabi sa nararamdaman ko. At isa din pong malaking karangalan na ako po ay naging isa nga din pong sakristan sa aming parokya na napaglilingkuran ko rin po ang dambana ng Panginoon. Okay. Ayaw na namin, hindi ko natatanungin yung hindi ko natatanungin kung saan parish, baka kuyugin tong batang to. Pero bro, may mga nakikita. Baka ipapatay pa yan, bro. Alam mo naman natin. Meron ka bang brother? Meron ka bang mga hate messages na meron ka bang nakukuhang mga hate messages sa mga dati mong kasama sa INC? Wala naman po. Ang mga naano lang po nila sa akin ay talaga pong nakikipag-discussion po sila sa akin na gusto po nila akong ibalik. May ilang INC pong nakikipag-usap po sa akin na patawarin ka sana ng Panginoon sa ginagawa mo. Yun po. Ayun. Sino Panginoon? Sino yun? At least
At least brother, Kasi no, ito na ba- wala siyang hate messages na nakukuha. Kasi unlike you, naman po. when you transferred from INC to SDA, grabe yung hate messages sa'yo nun. Kasi ano ka na kasi nun eh. Meron ka ng ministry talaga na you have created your own name na kasi. So ito si Brother Clive, at least 'di ba, wala kang gaanong hate messages na nakuha. Wala naman po. What about your family? Ano yung family mo ba ngayon, bro? Is Catholic sila? Opo, Or hindi Catholic rin po sila? sila. Ay, Catholic na ulit sila ngayon. Opo, Catholic po sila. Di ba nasabi mo kanina nag-convert sila to INC? Opo, Tapos, pero kumbaga po Nagpa-doctrine nasa na, process bro. na po sila ng nagpa-doctrine na po sila pero hindi po sila nagpatuloy. Ako lang po okay. talaga ang nagpatuloy sa family namin. Okay. So when ano yung naging reaction ng parents mo when they learned that you came home? Finally that you decided to really come home sa simbahan. Ano po 'yan? Ano yung naging reaction ng parents mo nung nag-decide ka na babalik ka na sa simbahan? Yung mami ko naman po, wala na po siyang naging talagang reaction kasi po, ang sabi niya po sa akin yun nga po kung saan po ako masaya, kung saan po ako magiging mabait, kung saan nga po ako yun po, okay naman po sila, hindi naman po sila. Ano po kung naririnig na kung ano-ano. Sinusuportahan naman po nila ako. Amen. Nice. Ako bro, magtatanong ako, kasi ako dati ako nga alam ko kung gaano kahirap yung pag-convert doon sa dati nating pinanggalingan, ano? So, yung tanong ko kasi, galing doon sa sagot mo kanina, sabi mo, no, parang nung INC ka, sinumpa mo na hindi ka babalik na Catholic eh. Kasi talaga, aral ng demonyo. Aral nga po ng demonyo. Oo. So, paano mo na overcome yon yung sinasabi nila natalikod daw ang simbahan? Paano mo na overcome yung doubts mong yun? Ano ba yung ginawa mo? Bukod doon sa may nakausap kang Catholic na nakipag-discussion ka sa kanya, ano pa yung ginawa mo para ma-discover mo yung... Nagsaliksik po ako. Sige po. Sige bro, po sige tuloy. Sarili ko pong pag-research, pagkasaliksik ko para hanapin po talagang katotohanan. Ginamit ko po ang social media, nanood po ako sa YouTube nanood ng mga conversion stories. Tsaka mga INC, tsaka ng mga Roman Catholic. Sa pagdaan ng panahon ay nare-realize ko po at nalalaman. Hindi ko po alam kung bakit naging madali po sa akin, pero pumapasok po agad sa isip ko na talagang mali ang aking sinasampalatayanan. Naunawaan ko po agad. Oo. Kasi nakikita mo, Brother Jess, napakahirap para sa isang INC na lumabas mula dyan sa kultong yan. Kasi itanong mo kay Brother Clive, no? Na kapag ka ang isang ministro, isang manggagawa, nagbasa ng Biblia, maniniwala ka kaagad kasi nakasulat. Sasabihin nila, ito yung libro na sinulat ni Padre Enrique Demon. Ito ang sinulat ni Cardinal ganito. Maniniwala ka kaagad eh. Diba Brother Clive? Tama ba yon yung sinabi ko? Opo, kasi po sa panagkasalita po sila ay may dating po sa mga tao dahil yung halimbawa po, pag yung sa verse sa Bible, na doon po yung salitang iglesia, kumbaga yung nalakas po ang kanilang boses, talagang may dating po sa mga tao ang kanilang pagsasalita para talagang maniwala ang mga tao. Oo, may diin. Pagka nabasa, may diin. May authority. Opo, yung ganun po. May kumbaga parang may authority. Ito yung sinasabi natin bro na emotional preaching. Ito yung hindi spiritual preaching eh. Kasi just like priests, di ba? Yung priests natin, when they give their homily, nandun sila sa parang mini-maintain yung holiness ng lugar. Nandun sila sa parang mini-maintain nila yung kaayusan na walang masisiraan. Unlike other denominations, especially sa INC and mga fundamentalists like AG, Assemblies of God, Born Again, yung mga pastors nila, even including ministers of Iglesia ni Cristo,
talagang sumisigaw sila. Binibigyang diin na pag sinabing, mga aral ng demonyo, o sino bang iglesia ang nagtuturo ng hindi pag-aasawa, hindi ba't katoliko, gano'n yun. Kuha-kuha. Kasi brother, nanonood ako ng 25 dati. When I was, di ba nung mini-mentor ako ni Brother Ferdinand, the founder of CF LAM, yung one of the toughest defense organization sa Pilipinas. When I was young at that age, mga 17 ako noon, nandito na ako sa Maynila, I was watching MCGI and INC. So nanonood ako din sa program ng Net 25 noon. Talagang nakukuha nila ako, kaya nga sinabihan ako ni Brother Ferdinand noon, na brother, bago mo palakasin o bago ka makinig sa kanila, palakasin mo muna yung depensa mo. Kasi kung mahina yung alam mo sa pananampalatayang Katoliko, walang chance na mataas yung chance na madadala ka nila kasi magagaling sila magsalita, brother. So ang gustong sabihin ni Brother Ferdinand, parang gera lang yan eh. Bago mo kabisaduhin yung kampo ng kalaban, kabisaduhin mo muna yung kampo mo. Kasi kung kabisado mo yung kampo ng kalaban, pero hindi mo kabisado yung kampo mo, saan ka magtatago, hindi mo alam kung saan ka pupunta doon sa kampo mo. So kapag malakas na yung alam sa pananampalatayang Katoliko, that's when pwede ka nang makinig sa kanila. So ito yung din yung lagi kong sinishare sa mga kabataan na panay yung nakikipag-diskusyon tapos magtatanong sa iba. Sabihin ko na okay lang naman magtanong, pero wag ka muna makipag-debate sa kanila kasi tendency is hindi mo mai-explain ng maayos yung side mo kasi nga hindi naman nanggagaling sa iyo yung sagot. Nanggagaling sa ibang tao na itinuturo pa sa iyo, pinifeed sa iyo. Kaya mas mahalaga especially yung CF lang tayo, na may CF lang tayo, may CFD organization, CF LAMP, may SPMS, may maraming defense organization ng simbahan. So mas maganda na mag-aral tayo, matuto tayo sa mga mas nakakaalam kaysa sa atin. And thank you Brother Clive doon sa kwento mo. Pero may mga tanong pa kami mamaya-maya. Mag-iisip pa kami ni Brother Denmark. Sige po. Kasi itong kwento mo, bro, this is really an inspiring story of conversion. Kasi nakikita ko yung iiyak ako pagka ganito eh. Nakikita ko yung hindi ako naging INC. Hindi kasi ako naging INC, pero ramdam ko yung yung galit na tinanim sa puso. Tapos bigla mo siyang babawiin kasi the Holy Spirit converted you. Kumbaga yung Holy Spirit hindi siya tumigil na parang magtrabaho just to really convert yung pusong tumigas na dahil sa puro galit na turo or dahil sa puro paninira na turo sa loob ng Iglesia ni Cristo. So yun. Yung nga din po ang naging tingin ko na kumilos sa akin ay tingin ko nga po ay kumilos nga din po ang Holy Spirit dahil sa mga kilala ko nga po ay talagang galit nga po ang tinatanim sa amin na talagang tumitigas nga po ang puso. Pero sa akin ay hindi ko po maintindihan pero napakadali sa akin para tanggapin na tama nga po ang Catholic Church na hindi ko pala kung bakit naunawaan ko po agad na bigla pong lumambot yung puso ko nung naka-aral po ko ng katuruan ng simbahan. Brother, nabigyan siya ng this is really a grace from the Holy Spirit. Hindi madali yun, brother, kasi coming from Iglesia ni Cristo, alam natin kung gaano ka-solid yung foundation. Solid talaga. Oo, para gaano ka-solid yung aral ng defender pa nila dati eh. Oo. Kasi parang ganun kalakas yung nila, kumbaga ganun kalakas yung foundation ng aral nila para i-block yung isip mo para maging open, para makinig sa iba. Pero si Brother Clive kasi, yung nangyari sa kanya bro, is hindi siya parang sa inyo din sa iyo din. Parang hindi naging mahirap sa inyo para makinig sa side ng simbahan. That's why it was not really hard for the Holy Spirit to really convert yung mga puso ninyo na parang napuno na rin ng galit sa simbahan dahil sa mga... Kasi kung araw-araw ba naman, every week sa pagsamba, yun ang marinig mo, puro kasiraan. Wala eh. Papasok talaga sa isip mo. Bro, ito si Brother Clive, nung siya ay mag-convert sa INC, 12 years old. Ako naman, 13 years old nung mag-convert ako sa INC. 13 po kayo. Oo, 13 years old.
nung mag-convert ako dyan. So, iyan. So, napansin ko kasi kay Brother Clive, sinabi niya na rin sa akin, off the program, before the program, no, na nung grade 3 siya, no, and until nung mag 12 years old siya, wala talaga siyang alam sa church. So, maliwanag, Brother Jess, lahat ng umaalis sa church, walang alam sa doctrine natin. Nalalaman nila yan, yung ating doctrine, dahil sa paglipat nila ng ibang sekta. Yung ibang sekta magpapaliwanag ng doktrina natin. No? Pero yung pagpapaliwanag nilang yon, may halo ng paninira. Oo. No? Yun yung sinasabi ko, Brother Denmar, no, na nung Catholic pa sila, wala silang alam sa aral ng simbahan Katoliko. Pero nung naging protestante na sila, alam na nila kaagad na sumasamba sa Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. Pero yun, hindi aral ng simbahan yun, pero aral ng pagbibintang nila sa atin. It doesn't really, kasi ito si Brother Clive, let me ask you, Brother Clive, no? Total, ikaw galing ka naman sa INC. Do you really believe that Catholics, do you really believe na ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga peking Diyos? Nung nasa INC po ako ay, yun nga po, paniwalang-paniwala po ako na yun po ang nasa isip ko na talagang ang mga Katoliko ay sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, sinasamba nyo si Maria, sinasamba nyo ang mga santo, sumasamba kayo sa mga bato. Yun po ang mga talagang sa akin na yun nga po, kayo sumasamba sa mga rebulto. Pero nung time na nag-search na po ako, gumawa na po ako ng sarili kong pagsasaliksik ay talagang wala po sa katuruan ng simbahan ang sambahin si Mama Mary, sambahin ang mga santo, sambahin ang mga bato. Tsaka wala po sigurong matinong Katoliko ang sasamba sa bato at sa kahoy. Amen. Praise God. No? Kasi, alam mo naman kung ngayon sakristan na siya, sakristan na si Brother Clive. Sabi ng comment dito, si Brother Lenante, Tika Peding, sakristan na siya ngayon kaya mabait na. Ang daming nabibless sa kwento mo, brother. Sabi ni Brother Carlo Garcia, watching from Talavera, Nueva Ecija, St. Isidore, the worker, Cabanatuan. Ito po, Brother Carlo Garcia. Sabi ni Harold J. Canyarejo, Florante mo, kailan ng conversion story mo? Balik ka na sa simbahan. Sabi ni Sister Malinlen, resurrection, mabuti bumalik na ulit, parang ang bait niya. Actually, yun nga, yun din ang napansin ko na mabait na ba. Talaga siya, bro. Wow. Tsaka pogi pa, presence of God inside. So, itong pag-uusap natin, gusto lang natin ipaalam sa mga nanonood na this is not a scripted story. Even yung mga questions namin ni Brother Denmar ay hindi siya nakasulat. Wala kaming kodigo. This is really impromptu ito, hindi kagaya ng iba na alam naman natin, even yung nagbigay sa akin ng book ng INC, sinasabi niya na ang show ng INC sa TV is really scripted. May sinusunod ng mga prompter. Tayo, wala tayong prompter dito kasi hindi naman tayo TV network. So, this means organic. Mapapansin mo doon sa mismong conversion story nila at saka sa suot ng pare kuno. No? Mapapansin mo yun eh. Diba? Pagka ikaw ay sabi nila, may napakonvert tayong pare, taga-ibang bansa, o kaya pare na Katoliko dito sa Pilipinas, pero bali-baliktad ang suot na vestment. So, iba-iba ang kulay. Hindi yan eh. So, meron din silang mga madre na... din po Go, brother, go. Nung ako po ay INC pa, so nakikita ko po yung mga paring yun na ganyan nga po. So, natutuwa po ako dahil tamo mga pare kumaanib sa iglesia, di alam na nila ang katotohanan. Pero nung ako po ay naging Catholic na, pag-aralan ko din po ang mga liturgical core na simbahan, ang tamang pag-usuot ng mga pare, ng mga istola ay bakit iba? Ba't meron silang istola hindi naman sila nagmimisa? Bakit sila nakaganon sa green sa simbahan? Bakit iba-iba ang kanilang kulay ng mga sinusuot? Yun din po ang na-realize sa mga panahon ngayon. Yun po mga nare-realize ko ngayon na bakit po ganyan ang kanila. Kung tunay silang pare, bakit ganun? Ba't sila ganyan ang suot nila? Bukod tanging pare na... Kasi ang isipan nila, bro,
pagka ang isipan nila, pare, Katoliko agad. Oo. Hindi nila alam Opo, yun may nga po. bayan, may Anglican, mayroong protestanteng pare din. May iba ang pare, iba-iba klase, hindi lang Katoliko. Kasi napakaraming sekta at kulto ngayon na nanggagaya na sa Katoliko, katulad ng ECC. Alam mo ba brothers, Brother Clive and Brother Denmark, kung mapapansin natin, dati yung mga simbahan, iba yung may mga pastor or ministrong mga gumagawa ng kanilang mga sariling sekta, na yung aral ay sobrang aral at pangalan ng sekta nila or denomination ay sobrang napakalayo sa simbahang Katoliko. Pero sa ngayon ang nangyayari, ang mga bagong sumisibol, mga bagong itinatatag ng mga sekta naman ay kinokopya naman nila ngayon ang simbahang Katoliko. Example yung Apostolic Catholic Church, yung ACC, yung grupo na parang may Holy Spirit na babae, yung si King Kong ba yun? Kumbaga kaya din kasi may mga Catholics din na naluloko na sa pag-aakala na Catholic yun, na it's currently parang under ng Roman Catholic Church. May mga ganun May mga ganun tao na naakala nila kasi may mga banal din, may mga images, sacred images na sa simbahan nila. Ay akala nila Catholic na kaagad yun. Minsan pa nga may mga pari na nagkakasal ng same-sex marriage. Iniisip kaagad nila Roman Catholic Church kaagad yun. Sabi pala niya, may nag-comment dito, sabi ni Sister Niz, T. Almeredo, wow, welcome home sa Catholic Church at first church founded by Jesus Christ. Amen. So welcome daw, brother. Amen. Sabi ni Brother Devin James, Kuya Jess, tanong ko lang po, bilang Catholic, si Jesus po ay isang tunay na Diyos, ngunit pinanganak siya ng Virgin Maria. Since pinanganak po siya ni Mama Mary, Diyos ba ni Mama Mary si Jesus? Yes po. Kasi hindi naman si Mama Mary. Mama Mary was the mother of God in the flesh. She was the mother of Jesus in the flesh. The person. Yung human person, Brother Jess. Yes, Jesus Christ. Pero hindi siya yung, baka kasi isipin nila na Diyos si Maria. Hindi doon nagaling yung divinity. Hindi siya yung, she is not the mother of Jesus in terms of divinity. Kasi kaya siya nagkaroon ng Mother of God na title. No? Kasi si Jesus Christ is God, yes. Oo. And since Mary is the mother of Jesus, who is God, therefore, Mary is the mother of God. Ganun lang kadali po yun. Amen. Pero she is not the mother of divinity, ha? Hindi siya yung mother ng Godhead. Baka maging heretiko tayo pag sinabi natin na si Mama Mary yung Diyosa si Mama Mary kasi nanay siya. No, it's not that. Mother of God, no, yung second person of the Trinity. No, lagi nating lagi nating i-quote and unquote. Mary is the mother of God, yung second person of the Godhead, si Kristo. Amen. Yung the God's Son. Amen. So, pero hindi natin sinasabi na si Mama Mary ay mas powerful kay Kristo kasi again, Jesus is the God of Mama Mary. Sinabi niya nga, 'di ba? Sinabi nga ni na my soul rejoices in God, my Savior. Ano pa ba? Nasagot pa natin yung tanong ni Brother Devin James. You can comment kay Brother James kung nasagot namin, kung kontento ka sa sagot namin. Pero yun po yung sagot namin. Pero may sagot din ako, bro, na sinabi niya rin, si Kristo, tunay din na Diyos. Amen. Doon sa Philippians chapter 2 verse 6 ng Contemporary English Version Bible, sabi doon, Christ is truly God. Hindi binabasa ng mga ministro yan no? Yung Philippians chapter 2 verse 6. Ayun. Christ is truly. Leto por leto nakalagay doon At dahil dyan, may tanong ako. Brothers. Meron ba sa pag-aaral, or Brother Clive, meron ba sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo na nababanggit yung Hebrews 1:8? Have they ever tried to discuss Hebrews 1:8 kung saan tinawag ng Ama ng Diyos si Cristo? Have they ever tried to discuss yung Isaiah 9:6 kung saan tinawag na mighty God si Kristo?
have they ever tried to discuss yung Micah 5:2 ba yun? Micah 5:2 kung saan sinasabing si Kristo ay everlasting. Meron ba silang nididiscuss ba nila yun? Or never siyang napag-aralan? So, hindi ko wala pa na po akong narinig na dinidiscuss nila yun. Wala pa akong narinig na binasa nila yun. Kasi alam mo ako, bro, bilang INC, alam ko magagalit sila sa akin, di maniniwala kasi galit sila sa akin eh. Pero ito yun, totoo niyan. Ang lati mo maririnig sa kanila, si Kristo, tunay na tao. O sasabihin nila, iisa lang ang Diyos, ang Ama. Lagi nilang ginaganon. Wala kang ibang madidinig. Ganon ang lagi sasabihin nila. So never nila, bro. Pati po pagkasalita ko makuha nyo din. So never nila never nilang dinidiscuss, hinihimay-himay yung patungkol sa usapin ng pagka-Diyos ni Kristo kasi alam nila kasi na may butas mismo yung turo eh. May gap kasi. Meron kasing may gap kasi dun sa aral ng Iglesia ni Kristo na if Jesus, hindi kasi ibig sabihin na tao si Kristo, hindi siya Diyos. Pag sinabing tao si Kristo, that doesn't mean na hindi siya Diyos. Maliban na lang kung sasabihin na hindi Diyos si Kristo. Pero walang sinasabi ang Biblia na hindi Diyos si Kristo. Actually, St. Thomas called him my Lord and my God. Isaiah 9:6, tinawag siya mighty God. Micah 5:1. John 1:1, diba? He was the Word who became flesh. The Word was God. Tapos, ang dami kasing verse, brother, yung Colossians Tapos sa Micah 5:2. Chapter 2, verse 9. Sa Micah 5:2, Jesus is everlasting. Which is kabalitaran ng sinasabi ng Iglesia ni Kristo na kaya hindi Diyos si Kristo kasi meron siyang panimula, meron siyang pasimula. Pero ang sinasabi ng Micah 5:2, Jesus is everlasting. So when we say, ang sabi kasi sa Micah 5:2, His origin is from everlasting. Dahil mayroon doon nakalagay, the way I understand it, yung understanding na INC, dahil may word na from, may pinanggalingan. Pero kung iintindihin natin yung karugtong ng from, everlasting. Ang tanong natin sa kanila is, ang everlasting ba ay specific period of time? Kasi pag sinabi ko, let's say for example, Brother Jess became a human being in January 29. It means, nag-exist ako as a human being nung ipinanganak ako noong January 29. Pero ang everlasting kasi, it doesn't really point to a specific reference or specific period of time. Ang paliwanag din dyan, bro. Si Kristo, ito i-confirm mo sa akin, Brother Cleven, kung ganito turo. Kasi sa akin talaga, hindi sila maniniwala kasi sasabihin nila, hindi totoo yan. Kasi galit sila sa akin eh. So ikaw mag-confirm. No, ako lang ang magsasabi. Ang turo ng INC, si Kristo, 1 Peter chapter 1 verse 20, nasa isip ng Diyos. At yun po ang pagpapaliwanag sa akin. Chapter 4, verse 4, no, nagkaroon ng katuparan yun nung ipanganak siya ni Santa Maria. Tama ba yun? Opo, nung tinatanong ko po sa kanila kung anong ibig sabihin nung John 1:1 at saka John 1:14, kung ano pong ibig sabihin nung ang Diyos ay ang salita at ang salita ay Diyos as nagkataong salita, ang paliwanag po nila sa akin doon ay yun daw po ay plano ng Diyos. Ang verbo daw po ay plano ng Diyos at yun nga po, naging katuparan nga lang po yun nung pinanganak siya ni Maria. Tinanong mo kaya, brother, kung bakit mo sinasamba si Kristo? Iyon. No offense meant to, brother, pero have you kasi diba ganito, the Bible is really explicit in saying na only God should be worshipped. Malinaw yan, di ba? Dapat Diyos lang ang sambahin. Ngayon, Diyos lang ang sambahin, pero ang sabi ng INC, hindi Diyos si Kristo. Pero ang tanong, bakit sinasamba ng INC si Kristo kung gayong hindi siya Diyos? Kasi nagkakaroon ng conflict doon sa mismong aral nila. So, kung ikaw bilang INC pa noon, nasubukan mo bang itanong to sa kanila kung bakit sinasamba si Kristo kahit hindi siya Diyos? Or
Or never mo na itanong na sa kanila? Nung nag-aano na po ako, nagkakaroon na nga po ako ng mga doubts, tapos yung nag-aano na po, yung kumbaga nalilito na nga po ako, naliliwanagan na po ako, tinanong ko po sa kanila kasi meron po silang isang aklat ng mga awitin na sinasabi na sambahin si Kristo. Tinanong ko po sa isang member doon na ano pong ibig sabihin nito, bakit nakasulat dito na si Jesus ay ating sambahin. Ang sabi po nila sa akin ay paggalang ba? Parang, ang sabi po nila sa akin, nung tinanong ko na kung si Jesus ay sinasamba nila, ay hindi nga daw po nila sinasamba, pero doon nga po sa kanilang aklat ay sinasamba daw. Pero, ito yan. Rock Leven, i-confirm mo na lang yung aking sasabihin. Sige po. Ang pagsamba ng INC 1914 kay Kristo, ayon ay dahil utos daw ng Ama. Totoo ba yun? Hindi ko po siya narinig sa mga ministro, pero doon po sa isang book kung na nanggaling sa mga INC, yun nga po nakasulat, si Jesus ay ating sambahin dahil yun nga ang utos ng Ama. Meron po kasi akong book dito ng mga awitin nila. Nakasulat po doon, si Jesus ay ating sambahin dahil ito ay utos ng Ama. Ayun. Yung awitin nila, bro. Ito bro Brother Jess, ito. Mahalaga to. Yung awitin nila, ito bro Di ba, Brother Clive? Yung doxology nila, may Trinity. Di ba? Alam mo yung doxology, di ba? Opo, meron po. Purihin natin ng Ama. Ano ang sabi doon? Pag-ibig ng anak. Opo. Tanggapin ng Espiritong Banal. Ayun na sabi, di ba? May Ama, may anak, may Espiritu Santo. Di ba? Di ba, Brother Jess? Trinity yun Meron naman para silang Trinity. Meron naman para silang Trinity. Hindi lang nila tinatawag ang Trinity kasi nga wala naman daw ang Trinity sa Biblia. Pero ganito, bro, meron akong tawag dito, idea doon sa sagot kanina ni Brother Clive, no? Na yung pinagtanungan niya daw na isang iglesia ni Cristo kung bakit yung samba na word, sabi doon, paggalang daw. So, ibig sabihin, hindi talaga worship as God. Ngayon, magiging totoo, or yung sagot ng INC member na pinagtanungan ni Brother Clive noon, na yung pagsamba na ginamit ay to respect, tama ba, brother? Parang sinasabi niya to respect Christ, paggalang. Veneration. So, veneration, it means naniniwala sila sa veneration natin na ginagawa natin sa mga banal. Di ba? Opo. Kasi, tapos, ang sabi po nila sa akin ay magkaiba daw po yung, kumbaga, magkaiba yung pag-ano nila sa Ama, magkaiba din ang pag-ano nila kay Jesus, ang paggalang nila. Aba, mayroon pa silang gano'n yung dulya. No, iba yung dulya, kalatria. Yun pa lang yung sinasabi nila na magkaiba yung paggalang or honor that they give to the Father and to the Son. Yan ay pinapasinungalingan na ng Biblia. The Bible itself says, so si Kristo mismo nagsasalita nito. So that they will honor the Son the same way they honor the Father. Ang tanong, meron bang pagkakaiba sa honor na ibinibigay sa anak sa Ama? Hindi po. Kaya ang sabi, so that they will honor the Son the same way they honor the Father. So ibig sabihin, hindi magkaiba yung paggalang at pagbibigay yung honor na ibinibigay sa Ama at sa anak ay hindi magkaiba. So yan pa lang isa sa patunay na pinapasinungalingan ng Biblia, yung mismong aral nila na kakaiba yung paggalang kay Kristo at sa Ama. Pero ito may tanong ko. Sige po, ano ang po tanong yun? ko, Cleo, nung INC ka, di ba, sabi nila, bawal daw kumain ng dinuguan. Yan. Bawal daw kumain. Sana yun ba? Gaway Katoliko na kumain na? Hindi po, dahil hindi lang po talaga ako sa dugo. Pero hindi po ako kumakain ng dugo talaga. Ayun. Pero ano bro, ay tama, hindi nga pala. Tama na, dinuguan lang naman hindi kinakain ng iglesia. Hindi po, 3 po ang bawal nilang kainin eh. Una, yung pagkain daw po sa mga pestahan at saka sa mga Pasko dahil yun daw po ay pagkain handog sa Diyos-Diyosan. So hindi sila kumain Pasko? Ano po?
Yun po ang, Hindi sila yung mga pagkain daw po. Hindi po, yung mga, ibig ko sabihin yung mga inihahain po sa Pasko ng mga tao na, tsaka po, kumbaga yung mga inihahain po, halimbawa sa Noche Buena po, ay, yun po, bawal po nilang kainin yung ganun. Tapos, dinuguan po, tapos mga hype na binigti. Yun po ang tatlong bawal nilang kainin. Pero hindi eh, may kilala akong iglesia na gusto na kumakain sa Pasko eh. Meron din po. Meron din akong kilala. This is not a lie, hindi to kasi nungalingan. Meron din akong kakilala na iglesia ni Cristo, not directly kakilala, pero kakilala siya, kaibigan siya nung dati kong kasama sa work. Magti-text yun sa kanya. Alam nila kasi na Catholic na nakikipag-debate ako noon. Sabi niya, this was way back 2019. Sasabihin ng kasama ko sa work, Jess, ang tawag kasi nila sa akin doon sa Kibuloy. Ang tawag nila sa akin doon sa work ko dati, Kibuloy, sabi niya, Kibs, tingnan mo, merong dito, merong yung na kaibigan ko, nagpaparoon ko ng dinuguan kay mama, pero sekreto lang daw. Huwag daw sabihin kasi baka mali. So dito makikita natin na ang INC members ay hindi talaga sila matutuwid. If we are going to talk about yung pagiging matuwid, kasi lagi na lang yung binabato sa atin ang mga Katoliko, mga kriminal, nagsisiksikan sa kulungan, nagkesyo mga makasalanan. Kung ibabalik natin yung argument sa kanila kasi patago eh. Sa Catholic kasi yung pag-commit ng tao ng kasalanan, inihahayag kasi eh. 'Di ba nga even priests na nang mumolestya ng mga sakristan, nakikipagrelasyon sa mga may asawa na, ay ibinubunyag ng simbahan. At ang simbahan ay walang ginagawa, especially yung nangyari sa Pampanga, 'di ba? Yung 'di ba nag-viral yun, bro? Yung pari na nagkaroon siya ng karelasyon na may asawa na hinatid ng lalaki, yung damit ng babae doon, nandun yung pare. So makikita natin dito na the Catholic Church, kabit. Makikita natin dito na yung simbahan hindi itinatago at hindi pinoprotektahan. Hindi pinoprotektahan yung pare na nagkakaroon na gumagawa ng kasalanan. Ang next sa kanila kasi patago eh. Kasi alam nila na kasiraan, kapag alam nilang kasiraan, pilit nilang itatago. Tignan mo yung scandals ng INC dati way back 2015, they tried to hide everything. Diba? To the point na may mga pinapadukot, mismo yung isang minister na yung pangalan nakalimutan ko na nagtago doon. Luwel Minorca, dukot. Oo. So yun yung kaibahan ng simbahan kasi malaya kang gawin ang gusto mo, ang simbahang Katoliko malaya kang gawin ang gusto mo, pero kapag gusto mong magbago, kapag ang isang Katoliko, brother, nagbago, masasabi natin na it comes from the heart. Kasi walang pumipilit eh. Like ito, yung ni Brother Clive, yung kanyang pagbabago from being a Paul, from being a Saul. Di ba, si St. Paul dati ay tinatawag na Saul or Saul. Yung dating persecutor ng simbahan, now, one of the servants of God through the church, si Brother Clive. Pero walang pumilit sa kanya. Di ba, nakakaroon lang siya ng mga kausap na Catholic, yung si Kuya Happy, yung sinasabi niya, si Kuya Happy, pero never siyang kinonvince na, uy, mag-Catholic ka. Papadoktrinahan kita. Ang advice niya po sa akin ay gumawa po ko ng sarili kong research. Ayun. Diba? Hindi siya Hindi po ako pinipilit na bumalik sa Catholic Church. Ang sabi niya po sa akin ay magsaliksik nga daw po ko ng sarili para daw po malaman ko ang katotohanan. Amen. So, ayan na, maliwanag na nakinig. Brother Jess, hindi siya pinilit bumalik sa Catholic Amen. Church. Ikaw din naman, hindi ka din naman namin pinilit nung bumalik ka. Hindi nga. Kumbaga, ito yung kagandahan ng simbahang Katoliko, brother, no? Kasi the Catholic Church would never force someone. Kasi the way Protestants convert people, yung pag-convert kasi ng mga Protestante sa mga mahihinang Katoliko, dinadaan nila sa mga akusasyon. Bakit ka nagiging Katoliko pa? Sumasamba sa mga ribulto yan. Nakikipag-usap sa mga butlay. O diba, binibigyan nila sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan, yung mga bato, yung mga kahoy, niluluhuran nila. Nagdadasal sila ng rosaryo na paulit-ulit na walang kwentang dasal. Pero kasi ang simbahang Katoliko, when we encounter Protestants, we would only explain our side. Hindi po kami sumasamba sa mga ribulto.
ang ginagawa po namin ay paggalang. Ang aming pong pagluhod sa harapan ng banal na larawan ni Kristo, hindi po namin pinapaniwalaan na si Kristo mismo yung rebultong yun, kundi kung sino yung nire-representa ng banal na larawan. Kung sino yung, for example, ito nga yung sinasabi nating logic, Brother Denmar, palagi, di ba? Na for example, si Brother Clive, meron yung mama niya, for example, si Brother Clive ay napalayo, napunta ng ibang bansa, naiwalay sa mama niya. Tapos yung mama niya, nami-miss si Brother Clive. So yung mama niya, may picture ni Brother Clive, and then yung mama niya, kinikiss yung picture ni Brother Clive. Ang tanong kasi doon, para kanino yung kiss ng mama niya? Is it for Brother Clive or para doon sa picture? Di ba? So yung sagot kasi natin doon, yung kiss na yun ay para kay Brother Clive, hindi para sa picture. At ngayon, nung nagpa-print ng picture yung mama ni Brother Clive, ng picture niya, si Brother Clive ay tao pa rin, hindi siya naging papel, hindi siya naging picture. Kasi which is sinasabi ng sekta, di ba? Hindi naging rebulto ang Diyos, hindi rebulto ang Diyos. Sino po ba yung nagsabi sa atin na kapag pinagawa ng larawan ang isang tao, ay nagiging larawan siya? Si Jose Rizal po ba, nung pinagawa ng rebulto, naging rebulto po ba si Jose Rizal? Hindi ho. Hindi. Oo. Hindi nagbabago yung nature ng tao kahit pagawan mo ng rebulto yan or pagawan mo ng picture. Just like yung example natin, nung nagpa-print ng pictures yung mama ni Brother Clive sa kanya, si Brother Clive ay tao pa din. Hindi siya naging picture. Hindi siya naging picture. Pero ito may ko-confirm pa tayo kay Brother Clive na yung sinasabi nila na bawal daw makipagtipan ang isang INC sa hindi nila pananampalataya. Kumbaga parang pinagbabawalan. Ano? So yun yung ating ko-confirm sa kanya. Kung talaga bang pinagbabawalan. Kasi syempre, siya kabataan siya eh. Ang tawag sa kanya bro, sa edad niyang yan, ang tawag sa kanya binhi. Hindi pa siya kadiwa niyan. Kasi ang kadiwa ay 18 years old. Ang tawag sa kanya binhi. Ayun. So mamaya i-confirm natin na wala ata siya. Hintayin lang natin si Brother, ayan, bumalik na ulit si Brother Clive. Bro, narinig mo yung question ni Brother John. So tanong ko ulit. Opo. Tanong ko ulit, Brother Clive, no? Sige po, ulit po. Totoo bang pinagbabawal sa inyo yung hindi pagtitipan sa hindi ka pananampalataya? Pinagbabawal ba yun sa inyo? Opo, bawal po yun. Pinagbabawal po. Dapat po ay magko-convert po sa INC yung ibang sa ibang religion para pwede silang maging mag-girlfriend boyfriend. Ayun. So kita mo Brother Jess sino ba yung nagbabawal sa pag-aasawa? Hindi naman tayo eh. Hindi tayo diba? yun. Hindi naman tayo. Kaya bumabaliktad eh. Bumabaliktad yung akusasyon na tayo daw may aral ng demonyo dahil pinagbabawal daw yung asawa. Actually, yung akusasyon na yun, bro, hindi naman totoo yun. Nagbabounce yun sa kanila. Kasi sino ba yung nagbabawal ng pagkain ng certain foods? Hindi naman tayo. Nakakakain naman tayo ng dinuguan, nakakakain naman tayo ng kahit anong pagkain. Wala naman pinagbabawal, maliban na lang kung may allergy ka, pero hindi na yun at putos ng simbahan. Ngayon, yung naman yung turo ng simbahan sa pag-aasawa. Wala naman sinabi yung simbahan na, uy, ikaw, Brother Denmar, huwag kang mag-aasawa ng Jehovah's Witness, ha? Di ba? Walang ganun yung simbahan. Kumbaga, you are free to marry anyone you wish. Wala, diba? Wala. So, hindi sa atin pala yung sinasabi nila sa First Timothy, di ba? Chapter 4, verse 1. Verse 1 to yung mga succeeding verses. So, hindi sa atin pala patungkol yun. Sa kanila pala yung bumabalik. Sa kanila yun. At saka yung tumalikod daw, bro. Oo. Magbasa tayo ng mga comments. Sabi ni Brother Carlo Garcia, sa Christian din daw siya. Ako din po, may kilala na pinsan ko pa po. Tumatanggap pa po ng regalo. Tapos po nung may bigayan ng ampaw din sa barangay namin, nakipila din po sila, tas masaya pa po. Ayun. So this is a fact coming from Brother Carlo Garcia of Nueva Ecija of St. Isidore, the Laborer Parish. So ito pinapatunayan din ni Brother Carlo Garcia. Kapareho mo to Brother Clive na sakristan din. May kilala din siya na pinsan. Hello po sa inyo.
Ayun. So, Brother Clive, I just want to let you know na maraming nai-inspire at nabibless sa story mo. Sabi ni Brother Devin James, relate ako din. Relate ako. Dati din akong nakikipag-away sa mga kapwa ko Katoliko. Sinasabi ko, kesyo sumasamba kayo sa ribulto. Against din ako sa ribulto. Yan mga lines ko dati, but now, kahit di ako masyadong malalim, napagtatanggol ko na yung faith ko. Tama yan, brother, kasi sabi nga ni sino ba yung saint yun, bro? Si Saint Cyril of Alexandria. I cannot be called Catholic if I cannot defend my faith. So, tawag dito, brother, ano yung meron ka bang, ay bata pa kasi si brother, hindi pa kasi nag-work eh. Tatanungin ko sana kung ano yung stand ng INC particular in terms of 13th month pay at sa mga Christmas bonus or pinamimigay ng mga kumpanya every December. Kasi hindi ba ganito na lang, hindi ba pinagbabawalan yung mga INC members to receive yung 13th month pay, which is alam natin na in-implement ng gobyerno noon ni Ferdinand Marcos at senior at parang in-improve lang ng mga sumunod na presidente like Cory Aquino and then the rest and this history. Hindi ba pinagbabawalan yung mga Iglesia ni Cristo members na tumanggap ng Christmas bonus or 13th month pay? So, doon naman po ay basta pong bawal po sa kanila, bawal po sila makikiselebrate ng Pasko kasi yun po ay ano nga po, sa Catholic nga po, hindi naman po ito para, kumbaga, hindi po yun nila pinagdiriwang. So, hindi na rin po siguro yung kasama hindi na rin po kasama yung pagtanggap po ng Christmas bonus dahil yun po nakikiselebrate na rin po sa Pasko dahil tinatanggap po yung ibinibigay nga na para sa Pasko. So, hindi po yun, Yun. Ayun. Kasi malinaw din, no, brother, kasi may mga kakilala din ako na tumanggap ng Christmas basket. Alam naman natin na ang mga kumpanya every December nagbibigay ng mga Christmas basket yan. Ang tawag yung Christmas basket eh. Pero may mga kilala akong nag-claim naman. So, ibig sabihin nun, nilalabag talaga nila, nakikibahagi sila sa mga... Kasi po ang lalabas po niyan ay nakikisali po sa mga celebration po ng mga Catholic dahil yun nga po, kaya naman po nagbibigay ng mga baskets ng mga handa para po sa Noche Buena, para po sa Christmas Eve sa mga handaan. Ang lalabas po yan, nakiki-celebrate po, nakikisali po sa pagtanggap ng mga ihahanda sa Pasko. Yun po ang nangyayari sa ganun, kaya... So, mahirap yung ganun, no, brother, na you hate Christmas, but then you participate in the customs of Christmas. Yung pagtanggap pa lang ng 13th month pay, it is inspired by Christmas. Yung pagtanggap pa lang ng Christmas bonus, yung pagtanggap pa lang ng Christmas basket, it's already part of the tradition every Christmas na Christmas is the season of giving kasi. For us, it's the season of giving kasi yun yung time kung saan yung Ama ibinigay sa atin yung anak. God, the Father has given us the Son. Kaya yung Pasko, yung pag-celebrate ng pagdating ni Cristo sa mundo, ay nagiging season of giving. Then that's why companies came up with yung mga ganung Christmas bonus, mga Christmas basket, Christmas ham, yung mga white na pinili. May tatanong ko kay Brad. No, ito kasi actually very common sa mga Catholic na nanggagaling dyan. Katulad ko. No, i-confirm natin ito sa kanya, bro. Brother Clive, no, totoo ba? Ito kumbaga alam ko na yung sagot pero gusto ko i-confirm lang din sa'yo. Totoo ba na kayo nung dati, nandiyan ka sa dating religion mo, no, na INC nga, no, pinagbabawalan ba kayong magbasa at mag-interpret ng Bible? Yan. Sa akin naman po ay wala naman po akong na-encounter na pinagbabawalan kami ng ministro namin, pero marami po nagsasabi sa akin na INC din po, nalalaman ko na bawal nga daw po ang ganon. Dahil, kumbaga, ililigaw ka nga ng demonyo pag nag-self-interpret ka ng Bible. Dahil yun nga din po sabi sa akin ng isang INC ay naililigaw nga daw po ako ng diablo, kaya kaya daw po ako na nagkaka-problema sa aral ng iglesia. So,
doon po sa tanong niyo po ay wala naman po di naman po ko inaano nung ministro namin doon pero tingin ko po ay bawal nga po yun dahil marami nga po kilalang INC na sabi po nila ay bawal nga daw po ang magbasa ng Bible dahil at mag-interpret ng Bible. Okay. So yung directly kumbaga at least kumbaga parang just to be fair sa Iglesia ni Cristo naman just to be fair sa kanilang side, kumbaga, never narinig ni Brother Clive na bawal magbasa ng Biblia, pero the members ang nagsasabi. Opo, kasi hindi naman, may mga members po na kung narinig na sinasabi nila yun, na bawal nga daw po. Which is totoo yung nasasagap natin, brothers, na may mga nagsasabi talaga na bawal daw silang magbasa para hindi maligaw or mapatid. Parang ganon. Tsaka ang ganda nung unang naging realization ng Brother Clive, yung sinabi niya na yung una niyang pinagdudahan yung apostasy. So, for now, brother, ano na yung stand mo? Ano yung masasabi mo kapag sinabi, for example, ako kunyari Iglesia ni Cristo, at sinabi ko, ikaw naman Catholic, at sinabi ko, uy, natalikod yung unang simbahan. Ano yung magiging response mo? I'm not requiring you na maging magaling, maging expert. Pero ano yung magiging response mo as early as yung pag-uusap natin ngayon? Ang ano ko lang po din ay taliwas po sa sinasabi ng Bible. Ang pagkatalikod po ng unang iglesia. Dahil sa Bible nga po, sinasabi ay kahit nga daw po Hades, pintuan ng Hades, kahit kamatayan ay walang laban dito. Amen. Hindi mananaig. Matitiwalag po kaya. Sabi din daw po, ay ito nga din daw, sabi sa Bible, ito rin ang katawan ni Kristo na siyang ulo at narito rin ang kaligtasan. Kaya imposible naman po na mangyaring matiwalag ang unang iglesia. Kaya dahil pag natiwalag po yun ay sa halos 2,000 year ay walang kaligtasan sa mundo. At dahil ano po nga ang kaligtasan. Ang sinasabi ko sa Biblia, Bro Clive, ang Katoliko daw nagpapatay ng mga unang Kristiyano. Pag tinanong mo naman, sino yung mga Kristiyanong pinapatay, wala nang mabanggit na pangalan. Actually, yung mga Kristiyano pinatay, mga Katoliko yung mga pinatay na Kristiyano noon. So, especially when they discuss about the Inquisition, ako naman yung pinakadilema ko dati yung Inquisition. Narinig mo ba ito, Brother Clive, yung Inquisition na pag-usapan sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo? Doctrine na number 10 yan number 9 number 10. Ang alin po? Yung Inquisition, yung mga pagpatay daw ng simbahan yun. Yung mga maraming pinatay ng simbahan. Narinig mo naano po nila sa akin yun narinig ko din po yun. Gawa ng yun din pong pinaliwanag sa akin nung isang manggagawa doon na part po ng apostasy ay nagpapatay daw po ang mga pare ng mga unang unang iglesia nung unang panahon ay pinapatay nga daw po. Kaya daw po naging part ng apostasy ay yung pagpapatay nga daw po sa mga unang Kristiyano. Grabe, no? Grabe sila, bro. Bro, meron ka mga realizations, brother, especially when you are serving sa Holy Mass. Meron ka bang mga realizations na yung parang mabuti at nandito na ako? Yung mga ganon, kasi meron ako nito when I was about to convert sa Baptist, when I was 14 years old, I almost converted sa Baptist noon Na-share ko na rin yung story ko dati na I asked for God's sign. Ito nasabi ko na, I asked for God's sign at yung naging pagtugon ng Panginoon kasi was through a dream. Sabi ko sa kanya, Lord, bigyan mo ako kasi I was really having a bad faith crisis dati. Basa ng mga aklat na binibigyan ng Jehovah's Witness, ng mga Assemblies of God. So dumating ako sa point na nagkaroon ako ng faith crisis na gusto ko na, tuwan-tuwa kasi ako sa King James Version dati, yung mga thou, parang masarap pakinggan kasi sa tenga ko. So nadala ako na gusto ko na mag-design. Thou hast.
gusto ko na mag-baptist noon, pero sabi ko, Lord, give me a sign kung nasa totoong simbahan mo ba ako. So yung binigay kasi ni Lord na sign, una, panaginip na parang may bell akong naririnig. So pagkagising ko ng umaga, sabi ko, ano yun ang panaginipan ko? So sabi ko, I took it as a sign of God na ano bang simbahan ng may kampana? Simbahan Katoliko lang naman. And then pangalawa, brother, ito na yung na-encounter ko na si Brother Fernan, nakilala ko na siya. Sunday night kasi yung program niya. Nagkano ako, AM station to walang FM sa amin walang AM station ng radyo. Iniikot ko yung tuning ng radyo. Napunta ako dun sa program ni Brother Fernan na sa Waray kasi yun Waray yung lingwahe nila. Lamraghan Katoliko nga pagtuo. In Tagalog, ay in English, Catholic Faith Enlightenment. Doon ko na-encounter si Brother Fernan. Kaya nga when Brother Fernan wanted me to be your co-organizer sa CFLAM, how could I say no? Ito yung ginamit ni Lord para hindi ako umalis. Di ba? Oh. Bakit ako aayaw sa isang paanyaya ng isang mentor, my first ever mentor. One of the toughest one, even hanggang ngayon. Yung sobra yung respeto ko kay Brother Fernan. Balaba Presillas. So bago mo nakilala si Brother Fernan, kilala ko na siya na matagal na. Nakakala ko nga dati. Nawala kasi yung program ng Yolanda bro Nasira kasi yata yung lahat ng kaya nalipat yung program niya na sa ibang lugar siya ngayon. So, Brother Clive, baka gusto mong batiin yung parish priest sa inyo at mga kasama mo na baka nanonood din sila ngayon or baka mapanood nila. Magbigay ka ng message mo. Huwag mo nang banggitin yung parish kasi medyo, ewan ko lang. Hindi lang ako komportable na banggitin mo kung saan lugar. Pero, pwede man banggitin yung parish kasi hindi lang may kapareho ng mga pangalan, di ba, brother? May kapareho ng mga parish. Pero, ikaw. May Fatima sa Kadukukan. May Fatima sa Quezon City Sige bro, pwede kang bumati. And then sa mga nanonood sa atin ngayon, kung meron kayong question for Brother Clive patungkol sa Iglesia ni Cristo, you are welcome to comment lang po yung inyong mga tanong. Sige Brother Clive, kung may mensahe sa parish priest sa inyo. Yun po. Hello po kay Father Edwin na aming pong parish priest at sa mga kasama ko rin po sa pag-serve sa altar, sa mga kaibigan ko po. So, hello po sa inyo. Ngayon din po sa mga kaibigan ko po, sa mga friend ko po sa INC. Sana po mapanood niyo po itong video na to. May mga angry react na nga May mga nag-angry react na sa live natin. Hindi pa bata pa kasi si magtatanong sana ako sa block voting pero kasi bata pa si Brother. Pero itanong mo sa kanya kung totoo kasi yung parents niya na doktrinahan and mismo siya narinig niya yun na mayroong block voting sa INC, di ba? Ano yung consequence kapag hindi ka sumunod sa block voting? Hindi ko po sure, pero basta po ang narinig ko lang din po dun ay kung ano po ang pinaka-utos po ng namamahala ay yun po ang kailangan sundin ng mga miyembro. Yeah. Brother Clive, meron ka bang mga napapansin like mga INC members na may mga picture frame ng tagapamahalang pangkalahatan na masyado nila marami po. Yung tipong nasa bahay nila and then pinupunasan and then inaayos palagi, nililinis. May mga ganun ka bang napapansin? Opo, marami po. Yung isa nga pong bahay po nung na pinupuntahan ko lagi noon ay ang dami pong picture ng pati po family po ng tagapamahalang pangkalahatan at yung mismong tagapamahala ay na doon din. Naka-display. Ayun. Meron din naman pala sila mga larawan. May mga imahe pala. May mga imahe din naman pala. Tayo may mga imahe tayo, pero hindi pamilya ni Pope Francis, di ba? Yung mga pictures natin, hindi ka mag-anak ni Pope Francis. Hindi picture ni Pope Francis. May mga picture tayo ni Pope Francis, pero more on
more on mga ano tayo, mga saints kasi yung mga nasa images natin. Sa simbahan, wala namang image si Pope Francis eh. Ang meron, mga tarpaulin siguro sa labas, may mga tarpaulin si Pope Francis. Pero it never happened na may mga picture si Pope Francis na mismong mga frame sa loob ng simbahan kasi yung nandun mga banal eh. The saints in heaven and in the sacred images of God, of Jesus himself. Of Pero Mama Clive, Clive, no, nung yun? Nung nasa INC ka, ikaw ay common member lang. Kumbaga member ka lang, hindi ka nagkaroon ng tungkulin dyan sa INC before. Nung ako po yung INC pa, gusto ko pong tumanggap ng mga tungkulin dahil gusto ko pong lahat po siguro ng tungkulin na pwedeng alang nila sa akin, gusto ko pong tanggapin. Ang sabi po nila sa akin ay kailangan ko pa daw pong 2 years na maging member pa bago ako makatanggap ng tungkulin. Pero sa lahat po ng mga siguro ng activities nila ay lagi po akong present. Lagi, hindi po ako na-absent. Lagi po akong sa mga pamamahayag. Lagi po akong katulong sa mga program nila. Yun po, napaka-active member ko po ng mga panahong yun. Isa sa program nila po, diba? No? Isa sa program nila, di ba, yung tinatawag nilang year-end Thanksgiving. Di ba, itinatapos yung Pasko? Kakatapos lang po nila yun. Tapos di ba may year-end party, di ba? Year-end party kung tawagin. Opo. Nakikita ko po sa mga post ng mga friend kong INC na ayan, nga po silang year-end Thanksgiving. Witness yan na meron talaga silang year-end. Year-end ang tawag, year-end. Meron din gift-giving. Tuwing kailan to, brother? May gift-giving din ba to? May gift-giving din ba to? Gift-giving po? Wala po hindi ko po sure, pero meron po silang year-end Thanksgiving na pinagdiwan po nila nung Pasko. Same 25th din. Ayun, Opo, December 25th. Year-end Thanksgiving po. Okay. So, ito nakikita ko, brother, this is their way na para sabayan ang ipinagdiriwang ng buong mundo. Na parang ayaw nilang maging KJ sa date na yan. So, sinasabayan nila na kanila lang din. Ng kanilang own celebration para at least may reason sila to celebrate, but not Christmas yung i-celebrate nila. They call it Thanksgiving. Pero, still, kung tayo mga Katoliko, ito yung pwede natin gamitin, bro, na argument kapag sinasabi nila na yung December 25 is commemoration of the Sol Invictus, yung Roman pagan god. Diba sinasabi nila? So, kung ang Christmas na December 25 ay tinatawag nilang pagano dahil kasabay nito yung commemoration of the Roman pagan god, it means kung pagano ang Christmas at yung Thanksgiving nila ay naka-date din ng December 25. Ibig sabihin, yung year-end Thanksgiving din po nila na naka-date ng December 25, which is kapareho din ng sinasabi nila na commemoration of the Roman pagan god, pagano din pala yun. Kasi kapareho ng petsa eh. Yun ba yun yung at argument? Saka, bro, bakit sila nag-celebrate ng New Year? Akala ko ba pagano rin yun? No, offer to the Roman god Janus. Di ba si Janus, Roman god? Bakit sila nag-celebrate ng New Year? Tsaka bro, yung calendar, diba? Yung Saturday, mga pangalan ng mga Roman pagan gods yun eh, di ba? Ng mga pagano. Ito yung tinanong ko sa iyo dati. Sabi ko, ayaw nyo ng Sunday, pero yung Saturday, pangalan ng Roman pagan god yun. So, makikita natin dito, brothers, yung hypocrisy. No offense meant, pero dito nakikita ko yung hypocrisy. Ayun naman talaga yung word eh. Yun yung word eh, hypocrisy, kasi sinasabi ninyo na pagano kami kasi kasabay ng pag-commemorate kay Sol Invictus, yung Roman pagan god, yung December 25 as Christmas, sinasabayan nyo rin naman ng year-end Thanksgiving on December 25. So kapag sinabi namin na sineselebrate namin ng Pasko tuwing December 25, pero ipinipilit ninyo na we are commemorating the Roman pagan god, pwede rin pala namin ibalik sa inyo yung argumento na you are also commemorating your year-end Thanksgiving kasabay ng pag-commemorate ng Roman pagan god na si Sol Invictus. It means pagano din pala yung year-end Thanksgiving. So, kumbaga parang bumabalik yung argument na makikita natin dito yung inconsistency. Brother Clyde,
Agency nga kaya nga inconsistent. Inconsistency, incomplete. Anything na you would like to share? Meron ka pang naiisip na gustong i-share sa amin at sa mga nanonood ngayon na alam namin nabibless or or nai-inspire sa kwento ng conversion mo. Especially sa mga kabataan. Nakakatuwa kaya natutuwa ako sa kwento niya Baka may gusto ka pang i-share. Nung time po, sige po, meron po akong i-share na ito po yung time na nagtatanong na po ko sa ministro namin dun po sa aming kapilya. Nagtatanong po ako sa kanya ng mga tungkol nga po sa doktrina, bakit ganito ang sinasabi ng Biblia, tapos bakit ganitong ipinag-aano namin, ang sinasampalatayaan namin. Tapos ang mga sagot niya po sa akin ay medyo malayo po sa tanong ko at talagang pinapaikot-ikot niya lang po ako. Pero noong mga panahong yun, ay alam ko na po yung sagot sa isipan ko. Kumbaga, hinuhuli ko na lamang po sila sa mga sagot nila. Tapos habang sa kalagitnaan po na ipag-usap, ay sinabihan niya po ako na para daw po akong defensor katoliko kung makipag-usap. So, nung time na yun po ay natutuwa po ako sa sarili ko na may magkasabi sa akin na para akong isang defensor katoliko magsalita, makipag-usap sa kanila, tapos isang ministro pa ng Iglesia ni Cristo. Yun po. Ayun. Alam mo, brother, meron kayong hindi, may kapareha ng story ni brother. Hello, bro? Oo, pero may tanong ako sa kanya kasi. Brother Jess, ito mahalaga ito. Ano po yan? Kasi ako, nung ako ay sabi nga natin, maalis nila. No? So, bawal sa inyo, di ba, katulad ng diniskusyon mo yung ministro, no? Bawal talaga sa inyo yung pakikipagdebate, di ba? Hindi ko po sigurado kung bawal po yun dahil hindi naman po nila ako sinasaway nung nakikipag-usap po sa ministro Hindi ko po alam kung bawal po ba o pwede. Hindi ko po masagot kung Pero marami na po akong kilalang mahilig din makipag-diskusyon. Ano po yun? Yung halimbawa ikaw, mismo miyembro ikaw, no, na makipag-diskusyon ka sa ibang sekta, no. Okay. Sinasaway ka ba nila kapag ka ganun? Hindi naman po nila ako sinasaway. Pero ngayon pong Catholic na ako, sila naman po kasi ang mga nakakadiskusyon ko sila na po ngayong kung dati po ako po ang nakikipag-diskusyon sa mga Katoliko, ngayon po ay sila na po ang nakikipag-diskusyon sa akin. Brother, meaning, Brother Clive, no? Ba't po nila pagbabawalan? Sige, ano po yun? So meaning, ano po? Sige po. Ibig sabihin, hindi talaga sila pinagbabawalang dumibate, di ba? Opo, hindi po. Dahil sila po ang nakikipag-debate sa akin Ayan, Brother Jess, kita mo iba talaga yung dahilan, bro. Bakit ako inalis dati? Hindi sa debate. Ayun. Yes, brother. Ayun si member na yan, bro. Mula grade 3 hanggang 14 years old. At least bro, malinaw yung... Kasi marami akong nakaka-encounter na Iglesia ni Cristo na dati, nung sobrang ko pa, yung makipag-written debate. Sige, debate tayo. Hindi bawal sa amin yan kasi sumulat muna kayo sa Central kung gusto nyo may makadebate. Makakaharap nyo po si Brother Mike Sandoval, si Brother si Karamil Parba. So malinaw, at least ngayon kino-confirm ni Brother Clive na hindi naman pala pinagbabawalan makipag-debate ang mga Iglesia ni Cristo kasi actually sila pa yung madalas na manguna ng pag-atake. So, ibig sabihin, hindi talaga sila alam. Lalo na kay Bro Hamsky. Lagi nilang inaway si Bro Hamsky. Pero kung gusto nyo i-share, yung kwento kanya ni Brother Clive, no? Yung sinabi niya na, sinabihan daw siya na para siyang defensor katoliko kung magtanong. Itong experience niya, ay kapareho ng experience din ni Brother Alfie Angeles. Doon sa conversion story ni Brother Alfie, tinanong niya kung bakit daw hindi nagbibelo yung mga babae. So, ang dami nito, masyado siyang maraming tanong. Sinabi daw ng pinagtatanungan niya, ang dami mong tanong. So parang,
itong gantong nangyari ba ito sa brother, na yung parang naiinis sa dami ng tanong mo? Naramdaman mo ba yung parang nakukulitan sa dami ng tanong? Na-experience mo ba na nagtanong ka sa isang agency na parang napipikon sa dami ng tanong mo? Hindi ko na po na-experience yun, pero yun nga po, na siguro, nasasabihan nga po lang po ko na parang nga daw po kung defensor katoliko makipag-usap. Pero hindi ko na po na-experience na naiinis sa mga katanungan ko. Siguro po na naisip po nila na kaya lang po nila akong handlein dahil yun nga po, bago member lang po ako. Siguro po ang naisip po nila ay kayang-kaya nila akong mapaikot. Kaya po hindi siguro sila naiinis sa akin. Ano pang mga activities sa simbahan? Ano pang mga activities sa INC bukod sa pagsambaha na sinisiraan ng Catholic Church? Bukod sa pagsamba, tuwing kailan ba ang pagsamba ng INC? Nung ako po ay INC pa, mga pagsamba po ay tuwing Thursday at saka tuwing Sunday. Pero ito ang tanong natin kay Brother Clive, no? Ito, gusto ko lang i-confirm kasi hindi ito paninira eh. Kumbaga, pagko-confirm. No, doon sa prayers ninyo, pag mananalangin yung ministro, di ba binabanggit doon yung pangalan ng tagapamahalang pangkalahatan? Itinataas siya, isinisigaw pa nga, di ba? Opo. Bago po magtapos ang kanilang panalangin ay bago po mag-end ay lagi pong nasa huli ay ingatan niyo po ang tagapamahalang pangkalahatan. Yun po, huwag niyo pong kababayaan ng pamilya. Lagi niyo pong gagabayan. Yun pong kanilang laging panalangin. Ipagtanggol daw ang tagapamahalang pangkalahatan, di ba? Sabi, ipaghiganti mo kami, Ama. Nadidinig mo ba yon? May napanood po kong video na ganun po sila, sinasabi po nila yon. Pero sa mga prayer na po nila nung ministro namin ay lagi na po nilang iingatan nga daw po ang tagapamahal ng pangkalahatan, ang pamilya po ibang pababayaan. At least tayo, sa atin din naman sa Catholic Church. Sa Catholic Church din naman, we also pray for Pope Francis. Pero never kasi naka-mention na parang yung tingin ko kasi diyan sa pag-include sa tagapamahalang pangkalahatan sa dasal is parang after Peter, parang gano'n yung ganung kahalaga. Di ba kasi sa simbahan, sa Catholic Church, ang talagang pinaka-main prayer natin is ingatan ng simbahan, di ba? Ingatan yung mga pero secondary na yung si Pope Francis, secondary na yung mga pare, mga obispo. Pero diyan isa parang main prayer, no? Yung pag-iingat kay sa bawat panalangin po ay hindi po pwedeng mawala yun na laging kasama sa mga prayer ang tagapamahalang pangkalahatan. At least sa Catholic Church hindi kasama si Pope Francis sa pinagdadasal sa lahat ng dasala. Ang kasama sa laging dasal ng Catholic Church, this we ask in the mighty name of Jesus, mga ganyan, in union with the Holy Spirit, ganyan, one God forever and ever. Yun yung palagi nating maririnig sa Catholic Church. Tsaka yung glory be to the Father, to the Son. Sa mas lang natin, maririnig natin yung di ba pinagdadasal na ipinagdarasal din naman natin yung si Pope Francis, pero not in all kinds of prayer ay kasama palagi si Pope Francis. So makikita natin dito na yung nakasentro talaga kay sobrang best pala ng tagapamahalang pangkalahatan para ipagdasal ng lahat. Para pati yung mga picture pati yung mga picture frame ay dalhin kahit nasusunog na yung bahay, inunang dalhin yung picture frame ng tagapamahalang pangkalahatan. So makikita natin dito yung fanaticism din. So hindi natin pwedeng sabihin, this is one way to tell them na, di ba nga may shinare din sa akin bro, hindi ko lang alam kung totoo to, ayokong itanong kay Brother Clive. Pero may mga, totoo daw to, sabi nung nagbigay sa akin ng book na yon. Sinasabi daw ng mga INC na handa akong mamatay at pumatay
para sa pamamahala? Totoo ba yun? Doon naman po ay Sige, may mga napapanood po. May napapanood po akong video ng mga ministro na sinasabi po yun na handa nga daw po silang mamatay at para sa tagapamahalang pangkalahatan. Pero doon naman po sa kapilya namin ay ang lagi po sinasabi ay iingatan nga po dahil nga pong pinakamamahal na tao sa mundo ay hindi pong dapat mamahalin ay ang tagapamahalang pangkalahatan. Pinakamamahal talaga, ha? Yun po. Pinakamahalagang tao. No, Brother James, nadinig mo yun, ha? Pinakamahalagang yun tao. Po, pinakamahalagang tao ay tagapamahalang pangkalahatan. Parang gusto ko tuloy maging paano na Kristo? Parang gusto ko tuloy, brother, maging ganon, yung maging importanteng tao. Total, ako naman yung creator ng CF Defense. Gusto ko yung inaalagaan ako, pinagtitimpla ng kape, mga ganon, kasi ako yung creator ng page. Well, anyway, dito natin makikita na sa Simbahan Katoliko hindi nakafocus kay Pope Francis. Sa Simbahan Katoliko, makikita natin na the Holy Mass is really Christ-centered. The Holy Mass is really all about the worship of God, the Father, Son, and Holy Spirit. At alam to ni Brother Clive na never naman binanggit ng pare na sambahin ang mga ribulto sa misa. Never naman sinabi ng pare na sambahin si Maria bilang Diyos. Never po. So, si Brother, your story, Brother Clive, is really an inspiration to everyone. And kanina naiyak nga ako kasi nakikita ko yung parang you were once a persecutor, inaatake mo yung simbahan, but now you are one of the young people who is serving God through the church. Mag-chat ako sa iyo, bro, after nito. Natutuwa ako kasi maybe I can give something. A little gusto ko sayang kung taga saan siya, bawal pala sabihin dito. So yeah, mag-chat ako mamaya. Sabay ko yung hindi ko pwedeng kunin. Kahit mag lang, yung Catholic Faith Defense mag muna kasi meron ako dito mga mag eh. At least yun muna for now. Just as parang appreciation kasi maraming na-touch doon sa kwento mo. Maraming na-inspire. Brother Denmar was already an inspiration and then you added to that inspiration. So, kaya sa akin, Brother Denmar, no, hindi ko pinagtatawanan yung mga taong naligaw muna bago appreciate yung Simbahang Katoliko kasi they are living proofs eh. Ako kasi hindi ako pwedeng kumbaga yung kwento ko na muntik ako maging protestante is hindi siya kasing inspiring, hindi siya kasing interesting ng kwento ng mga dating umaatake tapos ngayon ay nagtatanggol na sa pananampalatayang Katoliko. Kaya hands down ako sa mga ganung tao eh na biro mo na kaya niyo yun, nakailang si Brother Denmar, nakailang simbahan to na pinasukan. Pero nandun yung kapag yung Holy Spirit yung tumawag sa iyo, hindi ka makakapalag eh. Nandun yung eto si Brother Clive din nakikita ko din na kumbaga yung puso niya nandun sa nandun sa sinakatuon sa pagsunod sa aral na itinuturo ng Iglesia ni Cristo. But when the Holy Spirit touched his heart and used you si Kuya Happy para magkaroon magkapalitan ng opinion about the doctrines of the Catholic Church. Kumbaga the Holy Spirit was really moving. Alam mo yung when Brother Clive decided to go back home, yung masasabi natin Rome Sweet Home, ay talagang it was the intervention of the Holy Spirit. Na parang gustong sabihin ng Diyos na dito kita gustong dalhin. Dito kita gustong dalhin kasi alam ko dito mas maraming may inspire sa kwento mo. And ito bro, itong moment na to na where you are sharing your own story of conversion. This is God's way. Kumbaga this is God's way of using you para makapag-inspire ng iba pa. Hindi lang sa ibang religion, hindi lang sa mga nasa ibang religion para magsuri sa pananampalatayang Katoliko, pero para din mismo sa mga Katoliko for them to really appreciate the Catholic faith. Na ito nga na dating protestante bumalik nga, bakit pa ako aalisin ng dito natin? So yung inspiration kasi na nakukuha ng mga kagaya namin na never naging protestante,
sa mga story ng conversion like you and Brother Denmar's story, kakaiba kasi siya in a sense na it tells us to appreciate yung Catholic faith. Na yung parang hindi na kami maging kagaya ninyo, para hindi na kami makapag-isip na umalis. We have to listen to your story to be inspired to love the Catholic faith even more. Yun yung inspiration na yung dating sa akin. Kaya medyo natutouch ako sa mga ganong kwento na dati kang Saul, dati kang Saul, di ba? Now you're being a Saint Paul of the Catholic Church. May nagtatanong dito, sabi ni Brother Nevrem. Reason for his convert. Ikaw bro, Brother Clive, baka gusto sagutin yung tanong niya. Ano yung reason daw? Yung pinaka-main reason for your conversion? Kasi po sa Catholic Church ko lamang po nakita dito ko lamang po na kita ang tunay na pananampalataya. Dito ko po nakita kung ang tunay na iglesyang tinatag ng ating Panginoon, at dito ko din po nasaksihan kung gaano kabuti ang Panginoon na pinotektahan niya ang kanyang simbahan sa loob ng halos ng 2,000 years. Ayun. So yun po yung sagot ni Brother Clive doon sa tanong ni Brother Nivrem Silipamid. Sabi ni Brother Dennis R. Olano, magandang gabi po. At saka lang mo, Brother Jess, no? Ang nakakatuwa dito sa kanyang conversion story. Bata pa lang siya. At saka niya nakilala yung katotohanan. Kasi ganito maagang edad siya napasok doon sa religion na yon, and maaga niya na rin na-discover na mali pala yung kanyang pinasokang pananampalataya. So kumbaga hindi na siya masyado nagtagal doon, no? Yung nakakatuwa sa kanya, yung hindi na siya naging sarado. Alam mo yun? Kasi sabi mo kanina na openness. Hindi na siya naging sarado. Kasi yung ganyang edad, yung sa ganyang edad ni Brother Clive kasi, nandun yung passion nandun yung kagustuhan na kasi given na active siya sa INC noon, dapat nandun yung nag-aapoy, di ba nga sinasabing, ano ba yun, yung may mga nakikita akong ganyan huwag papatayin yung apoy na ganyan, ano ba yun, yung nagniningas na. Huwag papatay ng apoy ng ningas ng Espiritu Santo. Oo. Nandun yung ganun yung passion to really defend yung INC. Pero wala At the same time, he was heading to, dito talaga siya gustong dalhin ng Diyos Na kahit sa kabila ng strong foundation, ng mind conditioning ang tawag ko dun mind conditioning yung tawag ko sa aral ng Iglesia ni Cristo, kasi kino-condition nila yung isip ng mga members to hate the Catholic Church, to really think na mali yung Katoliko. Lagi naman sasabihin na mali yung Katoliko dahil ganito. The way I see Iglesia ni Cristo, yung preaching nila is more on bakit mali ang Iglesia, bakit mali ang Katoliko. Never nilang sinabi na bakit ang INC. So, for them to be able to convince people, kailangan nilang siraan yung Katoliko. 'Di ba? Yun ang nakikita ko Unlike sa church natin, 'di ba parang ano lang, sinabi ko na rin 'to na parang contest lang 'to Parang contest. Yung Catholic Church, sinasabi ng Catholic Church na ako yung totoong simbahan kasi ganito. May mga banal kami, meron kaming apostolic succession. Ang Iglesia ni Cristo naman ganito. Kami yung totoong simbahan kasi ang mga Katoliko sumasamba sa mga dibulto. Sumasamba sila kay Maria. Nagpipilitensya sila, nagdadasal sa mga patay, nagdadasal ng rosaryo na walang kwentang paulit-ulit na dasal. So makikita mo yung difference. Yung simbahang Katoliko, sinasabi niya na kami yung totoong simbahan kasi meron kaming connection sa mga apostoles ni Cristo. Meron kaming Eucharistia. Meron kaming ganito. Meron kaming mga banal. Yung kabila naman, sinasabi niya na siya yung totoong simbahan, pero hindi niya pinapatunayan sa pamamagitan ng aral nila, kundi sa pamamagitan ng paninira ng iba. Di ba? Parang namumuhay sila doon sa galit. O kaya nga sabi ni Brother Clive, parang isusumpa niya na hindi na bumalik sa simbahang Katoliko. Ang sakit nung bro. Diba?
ang sakit pakinggan nung gano'n na parang at an early age merong galit na naitanim sa puso ni Brother Clive. Pero yun, nawala si Brother Clive. Pero Brother Clive, alam, baka na ano na rin kasi masyadong malalim na yung gabi. Pero yun, I'm really blessed to hear yung story niya na tumatak sa akin si Ayun, nandito siya. Brother Nad Zamora, sabi niya, home sweet home. Home, baliktad yung Rome sweet home ni Brother Nads. Rome sweet home. Brother, are you a fan of Father Darwin Gitgano? Fan ka ba ni Father Darwin Gitgano? Opo, actually po yung debate po ni Father Darwin at ni Ramil Parba ay yun din po ang isa sa naging malaking tulong sa akin sa conversion ko po. Dahil nung napanood ko po yung debate na yun, ay doon ko po talaga napatunayan na talagang maling-mali ang sinasampalatayanan ko noon. Kaya po nung time na yun ay buong-buo na po ang decision ko na magbalik loob po ko sa simbahan. Amen. Brother Clive. So yan, Brother Jessa. Okay lang ba sa iyo, brother? Di ba ito, tawag dito? At least, di ba si Brother Clive, parang INC siya ng time na yun, pero nandun yung realization niya na panalo sa katwiran si Father Darwin. Alam niya sa sarili niya na mas may sense yung stand ni Father Darwin at hindi si Father Darwin yung talunan kagaya nung pinapakalat ng mga Iglesia ni Cristo ng mga fanatics. Any parting words, message pa bago tayo mag-close? So, yun po. Salamat po sa time na binigay niyo po para ma-share ko po ang story ko at salamat din po sa mga nakapanood po ng aking story. So, sana po ay maging inspirasyon po ito sa ating mga Katoliko para mahalin po natin ang simbahan, para pag-aralan po natin ang ating doktrina, para din po mapagtanggol natin ang ating pananampalataya. Gayun din po sa mga kapatid nating nasa ibang sekta na sana rin po kung sino makakapanood nito ay maging daan din po ito sa inyong conversion. Hindi po pagbabalik loob. Yun. So, ang ganda na mensahe ni Brother Clive. Brother Denmar, parting words. Yes. Ayan. So, Happy New Year sa inyong lahat. And Pasko pa rin naman no until January 8, I think. No? So, Merry Christmas pa din. No? So, yan. Araw-araw naman daw sabi nila Pasko. Araw-araw. So, Merry Christmas pa din. So, ayan no. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Nawa ay na-blessed kayo. Kami rin actually na-blessed kami ngayong gabi ito. And hopefully, no, ang patuloy ninyong sundan ang Catholic Faith Defense sa Facebook and sa YouTube. I-type nyo lamang ay Catholic Faith Defense Philippines. No, lalabas sa po yan. And then, bukod po doon sa Facebook and YouTube ng Catholic Faith Defense, no, meron din tayong iba't ibang Catholic organizations na sinusuportahan like CFD, yung Punto por Punto ni Father Darwin, yung program ni Brother Wendell Talibong, yung SPMS, no, itanong mo sa Katoliko, no, ni na Brother Arnold, ni Brother Anthony, ni Brother Hamskire, and yung Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines also, yung CFLAMP na itinayo ng mentor ni Brother Jess si Brother Fernan Presilas, no? So ayan. So alin man doon ang inyong salitan bilang mga Katoliko, no, ay i-approach nyo lamang kami or yung mga kilala ninyo na galing mula doon sa mga grupong yon, no? So meron po ako YouTube, no? Type nyo lamang po Brother Denmar Santiago MI. Lalabas na po yan yung aking YouTube account. Pakisuportahan sapagkat pag nag 1K po tayo, mamamonetize po ang ating YouTube and yung cost po nun ay dadalhin natin sa Tulay ng Kabataan Incorporation. Yun pa ay Catholic organization na nag-aalaga sa mga youth, no? Sa mga bata, sa mga adolescent na wala ng tahanan, iniwan na ng magulang at ipinaampon. So, inaalagaan nila, pinag-aaral, binibigyan ng tahanan. So, yun po, no, napili nating charity institution po yon to help them, no, sa kanilang financial needs, no. And also doon, until now, doon sa mga nabagyo, so needed pa namin ng donations. Ito ay, any amount of donation is
very appreciated. No, hindi naman sa amin mapupunta 'yon eh. No, hindi sa amin mapupunta. And doon sa mga followers ng page natin na may message tungkol sa merchandiser ng self-defense, no, ang aming disclaimer, hindi yan napupunta kay Brother Jess, no? Walang napupunta kay Brother Jess dyan, no, sa amin. Actually, gumagastos pa nga si Brother Jess dyan. No, sa pagpapadala. Pagpapadala, no, pamasahe. Pamasahe at palalamove pag nagawa na yung mga t-shirt. Akin na po yun. Hindi ko na charge yun sa mga nag-order. So, yun lamang yung gusto kong sabihin. So, always alamin ninyo, ito as a convert, magsasalita ako. No, don't judge the church easily without knowing our faith deeply. So, kapag may tanong ka sa Katoliko, no, sabi nga ni na Brother Anthony, itanong mo sa Katoliko, huwag sa SPMS. Ayun. That's an SPMS program every Wednesday and every Saturday. Supportahan din po ninyo SPMS. Itanong mo sa Katoliko every Wednesday and Saturday, 10 p.m. Ako naman, parting words ko, wala ko itong sinasabi. But now, thank you, Brother Clive, for sharing your own story, for inspiring us. Thank you for being a blessing to us. I was really touched at a young age. Ganyan nakalalim yung pananampalataya mo, ganyan nakalalim yung foundation ng faith mo, yung knowledge mo about the Catholic faith. Keep it up, and if you have questions, nandito lang naman kami ni Brother Denmar and the rest of the CF Lamp GC doon sa Messenger. And yun, maraming salamat po sa mga nanood sa amin. Next week po, Faith and Spirituality. So, Brother Clive, you can join us again next Wednesday. If you have next week, ang aming topic ay all about the gospel. Yung reflections, yung parang 'di ba sa pare homily. So, sa atin naman, hindi naman tayo mga pare. So, reflections, kung ano yung take natin or message natin based doon sa gospel. So, pwede mong pag-aralan yung gospel next week. And then also, kami ni Brother Denmar, we will be on Radio Veritas 2 p.m. Ay, by the way, Radio Veritas. Oo. Yes, Radio Veritas po. Brother Marco Evangelista. In-invite din po ako ni Brother Marco kasi PM ko siya, sabi ko, ipapadaan ko sa iyo yung gift ko sa kanya. Yung you are invited too? Okay. Sabi niya, bakit kay Brother Denmar mo ipapadaan? Eh di sumama ka, I will ask for a space para dalawa kayo ni Brother Denmar ang mag-guest. So yun, I will be there and Brother Denmar as well on Sunday. So yes. Abangan niyo po yan at 2 p.m. So we will be sharing yung live din po ng Radio Veritas mismo and yung live po ni Brother Marco on Sunday. That's January 9. Fiesta ng Nazareno yan. So I think yung theme is about Nazareno ang topic niyan, yung rebulto. Rebulto na naman. And manood ka, brother, kasi we will papa-shout out ka namin kay Brother Marco Evangelista. Kilala mo ba siya, bro? Si Brother Marco? Opo, kilala ko po siya. Kasama po ni Tatang Larry. Ayun, kasama ni Tatang Larry. He is also actually, si Tatang Larry nag-message. Sabi sa akin, kaya ako naka-off cam kanina eh. Nag-message si Tatang Larry, sabi niya, Bro Denmar, gawa tayo ng Association of Former INCs. Sabi niya. Oh, pwede yun. Sabi si Brother Clive. Si Brother Clive yung sa youth. Yung sa youth na siya yung mag-aaral ng mga youth. By the way, Brother Clive, do you have plans of being a priest? Or wala naman? May plano din po ako. Yun! Ayos, kailangan ng church ng maraming priest. Amen. Discernment lang yun, bro. Pero anyway, don't be torn between, don't be pressured kasi may mga ibang tao na, pag di ka naging priest, ganito, ganyan. Ang priesthood kasi, it's a gift from God. Na kung para ka doon ka talaga ilalagay ni Lord. Kung hindi, okay lang yan. Hindi pa rin naman kabawasan sa pagkatao mo kung hindi ka naging pare. You can still serve God dito sa ginagawa natin ito. Ikaw, Brother Jets. Oo. Gusto niya maging pare dati. Ano na ngayon?
Gusto ko na magpare dati, pero yung buhok ko pang bishop. Manipis na yung dito ko eh. medyo manipis na yung dito ko. So, pang-bishop na ako. Well, kidding aside, dati talaga nung bata ako, bro, may gustong mag-ano sa akin dati. May gustong mag-sponsor sa... Ayos sponsor O yung ano tawag doon? May tawag doon eh. Benefactor. Benefactor gustong mag-ganon para mag-ano sa akin sa pagkapari. Ako yung umayaw. Kasi sabi ko, sino magtatrabaho para sa mga magulang ko? 20 ako that time. Ay, 17. 17 to 20. Mga between 17 and 20 ako that time. Sabi ko, sino mag-aalaga para sa mga magulang ko? Magtatrabaho para sa parents ko. Oh. Pero talagang merong gusto kasi dinudulog nila ako noon kasi active na rin ako noon eh. Nakakaharap ko ng mga INC noon, Jehovah's Witness, mga ganun. Pero sabi ko... Ay, by the way, nag-text sa akin si Brother Fernan. Tinanong sa akin yung full name mo. Papadala siguro yung module. But itatanong ko pa kung ano yung padadala. Kasi alam ko module lang padadala nun eh. Kasi meron ako module dito, bro. Napakita module ko lang. Bago tayo mag-end. Module lang alin? Module na sinulat niya mismo. Ayun, maganda yan. CFM, maganda yan. I like that. Ayun. Sulat ni Bro Fernan ito mismo. Galing ito mismo sa founder mo. May mga book yan siya. Founder natin. May mga book yan siya. Si Brother Fernan, may book yan siya. Ano pa ba? Ayun lang. So, just stay cute. Catholic until the end, just like Brother Clive. Catholic until the end, and stay pogi or have the pogi presence of God inside. Palagi lang tayong magtatanong sa mga kapwa Katoliko natin. So kung meron po tayo mga katanungan with regard to the faith of the Catholic Church, magtanong po sa Katoliko. It's a program of the PMS. Itanong mo sa Katoliko. Kung may sakit ka, sa doktor ka magpunta, hindi po sa teacher. So bago tayo mag-close, dahil nabanggit natin si Brother Marco, eto no, meron book si Brother Marco Evangelista, dalawa ito. Yung pagtatagpol sa pananampalataya at saka si Maria ayon sa Biblia at simbahan. Mabibili nyo ito sa Shopee pareho. No? So yung process nito, mapupunta doon sa mga charity institutions sa tinutulungan ni Brother Marco. So ayan, pwede kayong bumili nito sa Shopee o kaya doon sa mismong Radio Veritas sa Quezon City. Amen. And also, brothers, Brother Marco, as we all know, is very transparent with the trials he is facing right now. Yung kanyang baby girl ay may operations na pagdadaanan. We are praying for him. Sa aming watchers right now, we know na napakalaki ng contribution ni Brother Marco sa simbahan in terms of defending the Catholic faith. So we also knock sa inyong mga puso, doon sa mga gustong tumulong kasi parang, actually, may nalalagas na yung buhok ng kanyang baby girl no, napakabata pa. Ang ganda pa naman ng batang yon, si Baby Kiona. Tama ba? I forgot the name, pero she will be undergoing an operation. Magpo-post din kami dito sa Catholic Faith Defense about the GCash number and bank account number of Brother Marco for those who want to donate, for those who want to share their blessings. So also, not only Brother Marco, but to Brother Fernan Presilas. So kasi si Brother Fernan kasi he experienced recently a stroke. Naka-wheelchair siya ngayon. So we pray for his continuous healing, no? Yung recovery. Fast recovery no from the stroke. 75 years old na kasi si Brother Fernan, no? So we pray for his recovery and long life, no? So, sana makita pa kayo personal ni Brother Fernan Presilas. Brother Jess. Gusto ko makita. Nakita mo na ba siya, bro? Hindi pa. Kaya nga gusto ko pa makita eh. Gusto ko siya makita. Just trust the Lord na palalakasin pa siya. So, yun lang naman. Our parting, kumaba yung parting words natin. Stay cute, Catholic until the end, and have the pogi, presence of God inside. Brother Clive, don't leave. Mag-uusap pa tayo after this live. Okay? So, good night po and happy Monday, brothers and sisters. Thank you for spending your time with us.
Hindi pa tayo kapalang tatlo, Brother Craig. Mag-uusap pa tayo. Yun lang. Monday na. May work pa din ako. May work pala ako mamaya. Monday na. Monday na pala. May work naman ako mamaya. Ang haba ng bakasyon kasi. Pero, ayun. So, maraming salamat po and good morning night everyone. Maraming salamat mga ka-CF Defense sa 3 taong samahan sa katotohanan ng Inang Simbahan. This is Apollo Session Live.